pinapahayag sa atin ang Panginoon Kapal ngayong inihatid natin sa huling hantungan si Alexander. At ang paanyaya na ipinapahayag ni Jesus ay huwag kayong mabalisa. Medyo mabigat po yung pananalitang huwag kayong mabalisa. Sapagkat ang mundong ginagalawan natin ay nakikita natin ang puno ng pagkabalisa. Paano baga paglalabanan yung pagkabalisa? Kaya nga sana makita natin na yung ating pananampalataya ay isang pananampalatayang gumagabay sa atin. Tawag nga ho natin ay pamamaraan ng buhay. Way of life. Lifestyle. Estilo ng buhay. So bahagi yun na kung saan ay ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kung titignan po natin sana sa gitna ng maaaring maging dahilan ng ating pagkabalisa, tawag natin ngayon sa panahon na ito ay stress. Ay ang paanyaya na ipinahayag ni Jesus si Alin, yung pananalig natin sa Kanya bilang mga mananampalataya ay sana'y tumulong sa atin na kung hindi man mapawi ay mabawasan ang ating pagkabalisa. Katulad halimbawa ng pagdating ng kamatayan, sino ba naman ang hindi mababalisa kapag tayo ay dumanas ng mamatayan? O kahit na tayo mismo ang daranas ng kamatayan, o kahit na kuminsan yung pag-iisip lamang ng kamatayan ay nagdudulot na sa atin ng pagkabalisa. Pero sana makita natin na yung pananampalataya na itinuro sa atin ng ating Panginoon ay isang pananampalataya na kung saan makita natin na pinaalalahanan tayo na talagang darating ang kamatayan. Hindi natin maiwasan ang kamatayan. Kasi kaya nga yung simbolo natin ay yung simbolo ng krus. Si Jesus na nakapako sa krus, na nagdulot ng kanyang buhay. Para saan? Para iligtas tayo. Para magkaming tayo ng kaligayahang walang katapusan. Bahagi yun na kung saan ay makita natin na ang mundong ginagalawan natin ay bahagi ng ating buhay, pero hindi talaga ito ang ating patutunguhan. Saan? Tayong bahagi patutungo sa harapan ng Diyos sa Kanyang kaharian. Kaya nawa magkaroon tayo ng mas malalim na katatagan. Bakit tayo nananalig na sa oras ng ating kamatayan? Alam naman natin daranas ang lahat, kaya gamitin natin yung panahon natin sa daigdig na ito ng higit na maayos. Puno ng pagpapasalamat. Magpasalamat tayo sa biyaya ng Diyos. Magpasalamat tayo sa biyaya na ipinagkaloob kay Alexander sa loob ng halos 50 taon. Pagkakataon na kung saan ay makita natin. Sana ay mapuno tayo palagi ng pagpapasalamat. Pero higit sa lahat, mapuno tayo ng pagpapasalamat sapagkat hindi niya lang tayo binigyan ng buhay. Anong sabi niya sa kauntaan, katotohanan ng buhay. Ngunit yung ating pananampalataya, isang pananampalataya nagnanais na magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yung buhay natin sa daigdig na ito ay naway maging makabuluhan. May bigat. Sapagkat ito'y naging bahagi ng ating paglago sa pagkahak natin sa daigdig na ito, lalong-lalo saan na makatugon tayo sa panawagan ng Diyos na mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Nawa yung buhay natin sa daigdig na ito ay isang buhay na puno ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Na hinawa yung huwag natin kalimutan at sigurado na
magkakaroon tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Ano? Yung mga tao, sabi nga natin ay naging sakit, hindi makukontento sa buhay yan. Ano? Kaya hindi mararanasan nila yung aling buhay na ganap at kasiya-siya. Ano? Pero hindi lang yun. No? Yung ating pananampalataya ay nagdudulot ng alin. Gawa ng ating biyaya na tinanggap sa sakramento ng binyag, alin, yung higit sila ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo na nabuhay sa daigdig na ito ay mamamatay. Pero hindi lahat ay pupunta sa langit. Yung lamang pinahalagahan yung buhay na ito ay nawa ay pagkalooban din ng Diyos at maging bahagi ng ating pagkilos na ito ay pangalagaan. Kasi bakit? Tayo ay itinalaga ng Diyos